Mga kapatid, meron akong tanong sa inyo. Bakit kaya hinahayaan ng Diyos ang masasama na manatili sa mundo? Bakit may masasamang tao na katabi ng mga mabubuti? Dito po sa ating pag-aaralan, merong isang magsasaka na nagtanim ng pinakamagandang buto ng trigo doon sa kanyang bukirin. May tatlong bagay tayo matututunan sa umagang ito. Una, ang pasensya ng Diyos. Bakit hinahayaan ng Diyos na magkasama yung mabuti at masama? Pangalawa, yung plano ng Diyos. Ano ba ang layunin ng Diyos? Bakit hindi pa niya pinupuksa itong mga masasama? Pangatlo, ang paghuhukom ng Diyos. Paano niya ibubukod yung mga mabubuti at dadalin sa langit at yung mga masasama ay ibubulid sa impyerno. So mga kapatid, sa umagang ito, nawa ay maunawaan natin na hindi lang mahalaga yung itsura natin dito sa lupa. Kung hindi, mas mahalaga yung kanino ba nakaugat yung ating buhay. Ito ba'y nakaugat sa Diyos o sa diablo? Trigo ka ba o damo? Handa ka na ba sa padating na paghuhukom ng Diyos? At saan ka ba tutungo? Sa langit o sa impyerno? Mga kapatid, sa umagang ito, I hope yung mga katanungan ko ay magkaroon po ng kasagutan sa ating pag-aaralan. The title of our sermon today is The Parable of the Wheat and the Weeds, the two harvests at the end of the world. So, tingnan po natin, simulan natin. The first major point is the sowing and sabotage, the reality of spiritual warfare. Sowing, pagtatanim. Sabotage, alam mo naman natin ang Tagalog niya, sabotahe. So, ibig sabihin po, basahin po natin sa wikang English, Matthew 13:24-30. Jesus told them another parable. The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. But while everyone was sleeping, his enemy came and sowed seeds among the wheat and went away. When the wheat sprouted and formed heads, then the weeds also appeared. So ano ibig sabihin nito mga kapatid? Na meron pong ibig sabihin niya kasi parabola yan. Sino yung divine sower o yung naghasik ng trigo, ng buto ng trigo? The divine sower is God, okay? Versus the devil na naghasik naman ng buto ng damo. So, the divine sower, the farmer is Jesus, sows the good seed. The good seed, ano yung good seed? The children of God. Lahat ng mga matitino na mga anak ng Diyos, na totoong anak ng Diyos, 100%, 100% ng mga anak ng Diyos, sila yung good seed. At yung field, inihasik sa bukirin, yun yung mundo. Okay? Now, God is active in mobilizing His children in the world to advance His kingdom. So, ibig sabihin, ang Diyos, talagang aktibo siya para ang mga anak ng Diyos ay ipangalat sa mundo. Kaya nga, merong mga born again, mga Christians, totoong Christians na nasa military, nasa academe, nasa work, mga factory, nasa palengke. So talagang ikinakalat ng Diyos yan. Naunawaan po natin. And now, the devil's scheme, o sabihin yung ginagawa naman ng demonyo, sinasabayan niya the presence of evil. So Satan is strategic. He works in the dark, planting deception. Ang sabi dun sa verse 25, while everyone was sleeping. So habang natutulog yung may-ari o yung naghasik ng buto dito sa parabola, yun namang demonyo ay aktibo sa paghahasik naman ng mga anak ng diablo. So, pero ano ibig sabihin nung while God's children are sleeping? So, ibig sabihin po nito mga kapatid, no? While everyone was sleeping, may mga pagkakataon na ang mga anak ng Diyos nakakatulog sa kanilang spiritual na kalagayan. Ibig sabihin, nakakatulog, nanlalamig, nakakalimot. Yung iba'y tumatalikod pansamantala. Ito po ibig sabihin nung while everyone was sleeping. Kaya tayo, mga kapatid, listen to this ha, mahalaga po na tayo laging gising sa ating spiritual na kalagayan. Nakakalungkot po, maraming mga Kristiyano na dating mga gamit na gamit sa gawain ng Panginoon, preaching, praise and worship, Bible study, talagang alalay ng pastor.
Pero bakit nasaan na sila ngayon? Nakatulog, nanlamig, tumalikod. Mga kapatid, ito po, no, yung picture dito, the wheat and the tares. Kung makikita po ninyo, yung wheat o yung trigo, yung tares, yung damo, tingnan po ninyo yung itsura. Di ba halos pareho lang? Wala halos pagkakaiba eh. Pero ano ba ang difference daw niyan? In the early stages, yung wheat o weed o yung tares, darnel daw, darnel ang pangalan niyan. Darnel and wheat look very similar, making it difficult to distinguish them in the early stages of growth. Now, yung mature ears, sabihin yung fruit, kapag ka, ito na, malalaman mo na kapag ka namunga na. Bakit? Yung the wheat, the ears are heavy and cause the plant to droop downward. Sabihin, pagka namunga na, yung wheat o yung trigo, humahapay yung dahon niya, dumahapay. Now, samantalang yung darnel o yung wheat, ay yung ano ba, yung weed o yung tares, yung damo, magaan ang mga bunga niyan, kaya nananatiling nakatayo. Kaya makikita mo daw, kapag may parehong may bunga na yan, doon mo lang malalaman kung sino yung mga damo, kung ano yung mga damo. Kasi yung mga damo, diretso. At yung mga trigo, yun na nakahapay. At hindi lang yon, yung kulay, yung damo, kulay black. At yung trigo, kulay brown. At yung toxicity, ibig sabihin nakakalason, yung trigo nakakapagbigay ng buhay. Kasi yung wheat talagang ano yan, masarap yan sa katawan, nakakagaling ng mga karamdaman, yung wheat. Yun namang darnel or yung weed, ano yan, lason po yan, nakakamatay. So makikita po ninyo, kaya ginamit ito ni Jesus, yung parable of the wheat and the weeds, kasi talagang opposite yung kanilang bunga. Opposite po yung kanilang nagagawa sa tao. Now, in application, there will be many counterfeit Christians whose aim is to destroy the testimonies of the true believers. So, ibig pong sabihin dito, ano ba yung counterfeit sa Tagalog? Peke, no? Mga peke, counterfeit, peke, no? Marami po niyan sa Divisoria, marami din diyan sa Lazada, sa Shopee, marami niyan sa Green Hills, mga class A, B, C. Meron pa ngang mga OEM, di ba? Talaga hindi mo na halos malaman kung alin yung original sa fake. Depende na lang kung paano kang lumakad, di ba? Sapatos mo, akala ng iba, original. Yung pala, class A. Pero depende yan kasi hindi nila alam, maliban lang kung talagang titigan yan kasi parehong-pareho. Kaya yung mga nagsusot ng mga fake na sapatos, huwag kayong lalakad ng lulugo-lugo kasi halatang peke yung sapatos ninyo. Pag lumakad kayo, medyo straight body para hindi akalain ng iba na class A lang naman sapatos niya. Naintindihan niyo? Oh. Okay. Anyway, so dito raw sa mundo, maraming counterfeit Christians, maraming mga class A, maraming OEM ng mga Christians. Hindi totoo, mga peke. Ano ang purpose daw niyan? Kaya inilalagay ng demonyo yan dyan para sirain yung testimony ng mga tunay na mga anak ng Diyos. Ang sabi doon sa 2 Corinthians 11:14-15, ang sabi po dyan, Satan himself masquerades as an angel of light. His servants also disguise themselves as servants of righteousness. Sabi-sabihin dito, si Satanas mismo, ang sabi diyan, nagmamaskara yan na kagaya ng isang anghel ng kaliwanagan. Kaya yung kanyang mga tagapaglingkod, yung mga peke ng mga pastor, yung mga peke na ministro, sabi diyan, nagdi-disguise sila na akala mo mga lingkod ng katuwiran. Naunawaan po ninyo. Kausap akong isang nurse ng isang araw, sabi ko sa kanya, yung tiyan ko, laki, nahirapan ako, nakaka-50 sit-ups na nga ako araw-araw, hindi pa rin lumiliit. Alam nyo, sabi ko, nung nagtuturo ako, kala ng estudyante, manginginom ako, inaaya ako uminom. Sabi ko, hindi pwede, ko pastor ako, wala akong bisyo. Akala nung estudyante ko, manginginom ako. Sabi nung nurse, yung ibang pastor umiinom naman . Sabi ko, walang totoong pastor na manginginom. Kung manginginom yan, hindi totoong pastor yan. Pangalawa, kapag nabalitaan kami na may mga pastor na may bisyo, dinidisiplina namin yan. So mga kapatid, kaya kung may kakilala kayo ng mga pastor, may mga ministro na manginginom, naninigarilyo, o nagsusugal, may bisyo,
nambababae, nanlalalaki. Nako. Hindi totoong pastor yan, impostor yan. So mga kapatid, ano ba yung signs ng fake Christian? Ito na. Tingnan mo kung peke ka ha. Number 1, fruitless faith. Ang sabi sa James 2:26, faith without works is dead. Ibig sabihin, kung may pananampalataya ka, sabihin natin na, ako, may faith ako kay Jesus, nagbabasa ako ng Bible, umaattend ako ng church, may tumutugtog pa nga ako sa praise team, nagsusong lead pa nga ako. Pero kung wala namang bunga ng katwiran, yung ginagawa mo, peke ka. Kasi alam niyo, ang dami ko nang naipag-pray ng mga praise team members. At may mga ang gagaling magpakanta, ang gagaling tumugtog. Pero alam niyo, alam mong walang bunga ng katwiran, paano? Kani-kanino nakikipag-boyfriend, nakikipag-girlfriend, may ka-live-in pa nga. Pero mga tumutugtog, ang gagaling kumanta, may mga bisyo, nakikipag-inuman. So paano mo sasabihin totoong Kristiyano yon? So fruitless faith, faith without works is dead. Ang sasama ng mga ugali. Pangalawa, avoids the truth. Ibig sabihin nito, they refuse to love the truth and so be saved. Ibig sabihin, may mga kunwari Christians, pero they do not want to know the truth. Mahalaga po binabasa natin ng Bible, mga kapatid. I am telling you, kapag ka merong kayong, halimbawa, na-attend na church, ang sabi ng pastor, wag na kayo magbasa ng Bible kasi hindi nyo naman maiintindihan yan. Kami lang mga pastor ang nakakaintindi niyan. Ang sabihin niyan, umalis na kayo doon sa church na yon. Kasi hindi totoo. Kasi ang sabi ni Jesus sa John 8:31-32, if you are truly my disciples, you will continue in my teachings and you will know the truth and the truth will set you free. So ibig sabihin, paano mo malalaman yung katotohanan kung hindi mo binabasa? Naunawaan po ninyo. Kaya yung ibang mga ministro, ibang mga pastor, ayaw nilang pabasahin yung mga miyembro nila ng Bible kasi madi-discover ng mga miyembro nila na mali yung kanilang tinuturo. Naunawaan po ninyo. So, kung ako meron ko tinuturo dito, tandaan nyo ito kung meron akong pinipreach dito, na sa palagay nyo, pastor, parang hindi ako panatag doon sa sinasabi ninyo, mag-usap tayo. I am willing to be corrected. Kung sa palagay nyo, mali yung tinuturo ko dito. Naunawaan po ninyo. Pero I hope and I pray to God na wala akong itinuturong mali. Kasi pinag-aaralan ko talaga itong mga sermon ko. Naintindihan po ninyo. Pumasa sa office ko, makikita nyo saan katutak na librong nandoon. So mga kapatid, those who avoid the truth, they are fake Christians. Pangatlo, keeps living in sin. No one who continues to sin has either seen Him or known Him. 1 John 3:6. Siya na nagpapatuloy sa kasalanan ay hindi anak ng Diyos. Naunawaan po ninyo. He keeps on living. Ito, tandaan niyo po ito. Listen. Kahit na bautismohan pa kita, 2, 3 beses. Pero kung nagpapatuloy ka sa kasalanan, may masamang bisyo ka, at wala kang pagmamahal sa Word of God, wala kang pagmamahal sa gawain ng Panginoon, wala kang pagmamahal sa pananalangin, you are a fake Christian. Naunawaan po ninyo. Pastor, 2 beses niyo ako na bautismohan dito sa baptistry natin dito, saka sa Subic. Kahit 10 beses pa kitang bautismohan, taon-taon babautismohan kita, pero kung walang pagbabago sa buhay mo, wala kang pagmamahal sa Word of God, wala kang pagmamahal sa pananalangin, hindi ka nagpe-pray, walang pagbabago yung buhay mo, may bisyo ka pa rin hanggang ngayon, hindi ka anak ng Diyos, peke ka pa rin. OEM plus A. Naintindihan ba natin mga kapatid? Pang-apat, enjoys pleasing the world. Ibig sabihin, kumbaga, makamundo yung buhay mo. Walang kang pag-ibig sa Diyos. Yung ginagawa mo, yung mga kinahuhumalingan ng kamunduhan, then definitely, you are not a Christian. Naunawaan po natin. If you are living in sexual immorality, kung ikaw palamura ka, ang dami mong bisyo, alak, sugal, sigarilyo,
pornography, at hindi ka uma-attend ng church, napipilitan ka lang. Pag uma-attend ka ng church, nandito ka nga, tulog ka naman. I'm telling you, you are not a true Christian. You are a fake Christian. So, tingnan po ninyo, apat ito, tingnan mo yung sarili mo. Are you a true or fake Christian? Ikaw lang makakapagsabi niyan. Now, pangalawa, major point, suspended judgment or the patience of God. So, basahin po natin yung sa verse 27, ang sabi dito, the owner's servants came to him and said, Sir, didn't you sow good seed in your field? Where then did the weeds come from? An enemy did this, he replied. The servants asked him, Do you want us to go and pull them up? No, he answered, because while you are pulling the weeds, you may root up the wheat with them. Let both grow together until the harvest. At that time, I will tell the harvesters, first collect the weeds and tie them in bundles to be burned, then gather the wheat and bring it into my barn. So, tingnan po ninyo. So, eto na nga. Ang sabi ng mga alalay noong magsasaka, sabi na, Sir, nakita po namin, may mga damo. Bakit may nagtanim ng mga damo? Nung sabi nung may-ari, yung kaaway ko, yan ang nagtanim niyan. Sabi ng mga servants, ano po sir, bubunutin na po namin, bubunutin na namin. Sabihin nyo lang, bubunutin namin yung damo na yan. Ano sabi nung magsasaka nung may-ari? Hindi. Huwag muna. Kasi pag binunot nyo yan, pwedeng madamay yung mga trigo. Baka mapahamak yung mga trigo. Mabunot ninyo yung totoo habang binubunot nyo yung mga damo. Ang sabi ng may-ari, hayaan yung lumaking sabay. Pag lumaking sabay, doon natin paghihiwalayin yung trigo sa damo. Naunawaan po ninyo. Yun ang sabi dito. At yung mga damo, susunugin. At yung mga trigo, ilalagay sa aking kamalik. So, the servant's question, shall we remove the weeds? Master, yung mga damo, bubunutin na ba namin? Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin daw niyan, the workers want to remove the weeds immediately. It means that we often demand instant judgment against sinners. Ibig sabihin, para sinasabi natin, Lord, itong mga makasama na ito, itong mga makasalanan na ito, bakit hindi mo palipulin ngayon? Pagpapatayin mo na, Lord. Di ba yung iba sa atin, Lord, ubusin mo na yung mga masasama, yung mga kriminal, patayin nyo ng lahat. Lahat ng mga, yung mga matitigas sa mga ulo. Pagpapatayin nyo na, Lord, dalhin nyo na sa impyerno. Yun daw ang ibig sabihin nung sinabi ng mga servants na bubunutin na namin yung mga damo. Kasi tayo, gusto natin instant justice, di ba? Instant judgment. Makaganti tayo. Pero yung wisdom ng master, nung sabi niya, no, let both grow together until the harvest. Ibig sabihin, dinidelay ni Lord yung judgment dito sa mga masasama. Because premature pulling of the weeds could damage the wheat. Ano ibig sabihin nun? Ito, pakinggan nyo ha. Ang sabi nung may-ari, huwag nyo munang bunutin yung damo. Kasi pag binunot yung damo, baka mapahamak yung totoong trigo. Hintayin muna natin lumaki. Pakinggan nyo sasabihin ko. Kapag halimbawa, lahat ng masasama dito sa mundo, pagpapapatayin ni Lord, hindi ba magkakaroon ng matinding effect yun sa buhay natin? Kung halimbawa, yung nanay mo o yung tatay mo, lalasenggo, sugarol, siya yung provider ng pamilya ninyo, pinatay agad ni Lord, ano mangyayari sa inyo? Yung kapatid mo na mabisyo, pero siya yung nagpapaaral sa iyo, papatayin agad ni Lord, ano mangyayari sa iyo? Naintindihan niyo ba? Kung lahat ng masasama dito, lahat ng makasalanan, pagpapapatayin ni Lord, hindi ba makaka-apekto yun sa buhay natin? Naintindihan niyo ba? Kaya sabi ng Panginoon, huwag niyo munang bunutin. Huwag niyo munang sabihin ni Lord, huwag niyo muna akong sabihin na pagpapatayin ko na kasi maa-apektuhan kayo. Madadamay kayo. At ito pa, ito pa maganda. God wants to give more chances for everyone to repent before the judgment.
binibigyan ni Lord ng pagkakataon yung mga makasalanan na magsisi ng mga kasalanan bago dumating yung paghukom. Naunahan po ninyo. Tingnan po natin dito. 2 Peter chapter 3 verse 9. The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Tingnan po ninyo. Sabi niyan, ang Diyos, hindi siya mabagal sa pagtupad sa kanyang mga pangako. Kung pag-aaral natin konteksto nito, ano yung pangako na yan? Yung second coming. Kasi sabi niyo, ang tagal naman ng second coming. Sabi noong panahon pa ng mga ninuno namin, second coming daw. Ngayon, kami na yung ika-fifth generation, second coming pa rin. Ito ang sagot ni Peter. Huwag niyo isipin na mabagal ang Diyos sa pagtupad sa kanyang pangako. Sabi dito, He is patient with you. Ang Diyos, mapagpasensya, ayaw niya na lahat kayo mapahamak, but everyone to come to repentance. Ano po ibig sabihin nito? Ayaw ng Diyos na kahit isang may mapunta sa impyerno, hanggat maaari, lahat binibigyan niya ng pagkakataon na magsisi. Naunawaan po ninyo. That is why, may mga pagkakataon na yung mga nakakulong, mga hardened criminals, mga nasa maximum security, kapag napasok sa kulungan, may nakapag-share ng gospel, ang daming ganyang patuto, nababago ang buhay. Kung kailan nakulong, saka pa naboborn again. Naunawaan po ninyo. Kaya ito, sabihin ko sa inyo, kung merong mga halimbawa, nagpapa-counsel sa akin, Pastor, tigas po ng ulo ng anak ko. Pastor, tigas po ng ulo ng pamangking ko. Pastor, talagang sobrang tigas ng ulo eh. Minsan sinasabi ko, hayaan mong makulong. Kasi pag nakulong yan, baka dyan magbago yan. Kagaya ng isang nanay, sabi niya, Lord, yung anak ko, Lord, tulungan niyo, Lord, baguhin niyo po yung anak ko, Lord, baguhin niyo po yung anak ko. Talaga yung anak talagang wala, lalo nagpakasama. Ano nangyari? Nakagawa ng krimen, nakulong. Ang sabi nung nanay is, Lord, sabi ko, baguhin niyo yung anak ko. Bakit niyo hinayaang makulong? Talagang sinisinong nanay si Lord. Hindi alam nung nanay, sinagot pala ni Lord yung prayer niya. Bakit? Nung nakulong, may nag-share na matanda ng gospel na bago yung anak niya doon sa kulungan. The answered prayer, palakpakan nga natin ng Diyos. Iba ka sa atin, kapag humihingi tayo ng prayer sa Panginoon, binibigay natin kung paano siya gagawa. Naintindihan niyo ha? Yung isip natin at isip ng Diyos magkaiba. Maaring sasagutin ng Diyos yung prayer natin nang hindi ayon sa paraan na gusto natin. Naintindihan niyo ba? So, kagaya niya, napakaraming mga preso na nabago ang buhay dahil nakulong. Kaya yung anak mo, yung pamangkin mo, kung talagang matigas ang ulo niyan, lahat ng klase ng disiplina, ibinigay mo dyan. Ipagpasa Diyos mo. Lord, bahala na po kayo sa anak ko, bahala na po kayo sa pamangkin ko, bahala na po kayo sa tatay ko, kung ano po ang disiplina na para sa kanya, ibigay niyo po. Naintindihan niyo? Anak ko, I'm telling you, kapag gaganyan ang prayer ninyo, ang Diyos kikilos yan. Naintindihan po natin. So, ang pasensya ng Diyos, ang haba. Tingnan na lang ako yung favorite illustration ko. Yung si Noah, di ba? Ilang taon niya ginawa yung ark? 100 years. Tingnan niyo yung haba ng pasensya ng Diyos, 100 years. Pero tingnan niyo, ilan lang ang na-save? Yung 8 miyembro ng pamilya. Pero yung libo-libo po na nandoon sa panahon ni Noah, hindi naniwala, di ba? Hinusgahan pa nga siya, tinuya pa nga siya. Sabi, para saan yung barko na yan, yung arko na yan? Wala namang ulan. Kasi nung panahon na yon, hindi umuulan. Ambon-ambon lang, pero walang ulan. Kaya yung mga tao, ano sinasabi mong baha? Ano sabihin mong ulan? Wala nga tayong nakitang ulan eh. Bakit gumagawa ka niyan? 100 years! Nag-preach si Noah habang gumagawa ng arko. May naniwala? Walang naniwala. Pero ganun kahaba ang pasensya ng Diyos. Kaya ikaw, matagal ka ng pinapangaralan, matagal ka ng inaaralan, matagal ka ng uma-attend dito, pero walang pagbabago yung buhay mo. Magpasalamat ka, ang haba ng pasensya ni Lord sa iyo. Pero tandaan niyo to, God's patience is not unlimited. Ang pag-ibig ng Diyos, unlimited. But His patience is not unlimited.
nauubos ang pasensya ng Diyos. Kaya may impyerno eh. Kasi hindi unlimited ang patience ni Lord. May hangganan yan. Kaya wag mong sagarin yung pasensya ng Diyos sa'yo. So sabi dito mga kapatid, no, sa part 3, separation at the end, the two destination. Basahin po natin verses 40 to 43, 1, 2, 3. Just as the weeds are sorted out and burned in the fire, so it will be at the end of the world. The Son of Man will send his angels, and they will remove from his kingdom everything that causes sin and all who do evil. And the angels will throw them into the fiery furnace of teeth. Then the righteous will shine like the sun in their Father's kingdom. Anyone with ears to hear and understand. So ano po ibig sabihin nito mga kapatid? No? Two people, two ways, two destinies. Heaven or hell. Heaven or hell. So, dalawa lang ang destinasyon ng tao. Langit, impyerno, walang purgatorio. Bali-baligtarin nyo naman yung Bible. Ako po, 40 years ko nang binabasa ang Bible. Walang purgatorio. Langit at impyerno lang meron sa Bible. Dalawa lang ang destinasyon ng ating kaluluwa. Langit o impyerno. Walang in-between, walang purgatorio. Kaya gawa-gawa lang po yan ng mga paring Katoliko. Pero wala yan sa Biblia. Okay? Now, Jesus explains the parable. The wheat, the children of God. The weeds, children of the devil. The enemy is Satan. The harvest, the reapers, the angels. Ibig sabihin, sa huling panahon, uutusan ng hell na paghiwalayin yung masama at yung mga mabubuti. Life application, the reality of two destinies. Every person belongs to one of those two groups. Walang neutral ground. Okay? The devil's goal is not just to produce sinners, but to keep people from truly following Jesus. Ibig sabihin, ang demonyo, nagpapakalat yan ng mga alagad niya. Ito po, ito masaklap dito. Hindi alam ng mga alagad ng demonyo sa Bible na ang anak ng Diyos hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Now, tingnan po ninyo, the test, 2 Corinthians 13:5, basahin po natin. 1, 2, 3. Examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not realize that Christ Jesus is in you? Unless, of course, you fail the test. Tingnan mo, ang linaw, di ba? Examine yourselves. Ang Tagalog na examine, subukin. O ano ba ibang term sa exams? Suriin. Oh, very good. Suriin niyo yung sarili ninyo. Kung kayo'y nasa pananampalataya, test yourselves. Subukan ninyo ang mga sarili ninyo para maunawaan ninyo kung si Kristo ay nasa inyo. Maliban na lang kung bumagsak kayo sa pagsubok. Naintindihan? Ang linaw, di ba? So, ang tanong dito, examine your faith. Are you a true Christian or pretending ka lang? Naintindihan niyo ba? Totoong Christian ba yan o pretending lang? Mga kapatid, no? Yung gold daw, ito yung gold, malalaman mo daw kung fake yung gold bars, tatlong pagsubok. Number 1, yung nitric acid, yung magagaling sa chemistry, alam niyo yung nitric acid. Pagka daw yung peke, pagka binuhusan mo ng nitric acid, yung part ng gold, na kakaiba yung kulay. Yung totoong gold, kahit buhusan mo yan, ibabad mo sa nitric acid, hindi mababago ang kulay niyan. Pangalawa, it reacts with magnet kasi gold is non-magnetic. Kahit na yung pinaka-powerful na magnet sa buong mundo, itapat mo dyan sa totoong gold, hindi kikilos yan. Pero yung mga peke, kikilos yan. Pag umusog yan, nagalaw yan, peke yan. Pangatlo, yung timbang. Ang timbang daw ng mga gold bars, eksakto. Hindi umaangat, hindi nababawasan. Kapag kan sumobra yan, merong pagkakaiba, kahit 0.1 gram, peke yan. Naintindihan ninyo? So mga kapatid, yung mga tunay na Kristiyano, kung talagang totoo yan, makikita mo sa kanilang mga buhay. Hindi nga perpekto yan, pero hindi yan nabubuhay sa kasalanan. Tingnan po ninyo dito, sa unang Korinto, First Bible, Pinoy version, yung malilinaw ang mata. Verse 9, 1, 2, 3. Huwag niyong lokohin ang sarili niyo. Alam niyo naman na walang parte sa kaharian ng Diyos ang masasama. Ibig kong sabihin, yung mga immoral, mga gumagawa ng kahalayan, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, ang mga nangangaliwa, nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki o kapwa babae,
mga magnanakaw, sakim, lasenggo, mga mahilig manlait at mga holdapper. Wala silang parte sa kaharian ng Diyos. Ganito yung ilan sa inyo dati. Pero ngayon, nilinis na kayo, ginawa kayong banal, at tinanggap na kayo ng Diyos dahil sa Panginoon nating si Jesus Christ at sa Espiritu ng Diyos. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, makasalanan ka. Dati yun, hindi na ngayon. Di ba? Totoo namang makasalanan tayo, di ba? Pero dati yun. Ganito yung ilan sa inyo dati. Dati, ganito kayo eh. Dati mga lasenggo kayo, mga gumagawa kayo ng kasamaan, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nakikipagrelasyon kayo sa kapwa lalaki, kapwa babae. Dati ganito kayo, mga lasenggo kayo, mga holdapper kayo, sakim, magnanakaw. Pero dati yon, hindi na ngayon. Bakit? Nilinis na kayo ni Lord. Ginawa niya kayong banal. Naintindihan niyo ba? So, kaya, ang sabi ng Apostol Pablo dito sa mga taga-Korinto, kung kayo'y nabubuhay pa rin, ang kagaya nito, huwag niyo lokohin yung sarili niyo. Hindi kayo makakapasok sa langit. Naintindihan natin? Matthew 13:40-43, basahin po natin. Kung paanong binubunot at sinusunog ang mga samandamo, ganon din ang mangyayari sa katapusan ng mundo. Ako na anak ng tao ay magpapadala ng mga anghel at aalisin nila sa aking kaharian magawa ng kasalanan at nagiging kasala ng iba. Ang sabi dito, aalisin, sabi doon, aking kaharian, lahat ng gumagawa ng kasalanan at nagiging dahilan ng pagkakasala ng iba. Yung mga taong kinatitisuran ng mga anak ng Diyos, yung mga talagang mga stumbling blocks, kasama yan sa ibubulid sa impyerno. Kaya tuloy natin, verse 42, itatapon sila sa nagliliyab na apoy at iiyak sila at magngangalit ay magniningning na parang araw sa kaharian ng dapat nyo itong pag-isipan. So ano pa yung sabihin nito? There will be a final separation in the end. Wheat to the barn, weeds to the fire. Yung trigo ay sa kamalig at yung mga damo sa apoy. So final destinies, false believers and unbelievers will go to hell and true believers will go to heaven. So mga kapatid, paano ba natin malalaman kung tayo talagang mga tunay na anak ng Diyos? Eto, pakinggan sabihin ko ha. Listen, everyone. Meron bang pagkakataon sa buhay mo na nakilala mo na ikaw humingi ka ng tawad, umiyak ka sa mga kasalanan, naunawaan ko po makasalanan ako. At alam ko, deserve ko pumunta ng impyerno. Subalit, humihingi po ako ng tawad sa inyo. Tinatanggap ko po kayo bilang Panginoon, tagapagligtas sa Diyos na aking buhay. Pangunahan niyo po ang buhay. Meron bang ganong pagkakataon sa buhay ninyo? Nung naipagyari, may pagbabago bang nangyari sa puso mo? Masasabi mo, may patotoo ka na ba? Yung before and after? Naintindihan natin. Kung wala kang patotoo, before and after, na mag-pray ka niyan, hindi ka pa rin totoo. Peke ka pa rin. Okay, in life application, let us recognize that good and evil will coexist until the final judgment. So be careful. Sa buhay natin na ito, yung masama at mabuti, magkasama pa rin yan hanggang sa judgment day. Doon lang magkakahiwalay. So maging maingat tayo. Maging maingat tayo. Lagi tayo dapat nananalangin, nagbabasa ng Bible para hindi tayo mahawahan, maimpluwensyahan ng kasamaan. Pangalawa, resist the urge to judge the people. Ano sabihin nito? Huwag natin sabihin, Lord, patayin niyo na po itong katabi ko. Napakasama po nito. Huwag muna. Kasi may pagkakataon pa, baka magbago pa yan. No? Be patient and pray for them. Pangatlo, remain faithful, knowing that God will ultimately reward the righteous. Magpatuloy ka lang sa Panginoon, and the end, meron ka. Again, ask yourself, am I sa harap ng Diyos? Amen? Tinanong si Peter ni Lord. At yes, tinanong ni Peter si Lord. Ang sabi, kung ganoon po, sino lang ang maliligtas? Dahil ang sabi ni Jesus, madali pa sa isang kamelyo ang pumasok sa butas ng karayon kaysa sa isang mayaman na pumasok sa pinto ng langit. Ang sabi ni Peter, Lord, ganun pala kahirap.
Paano na lang yan? Sino lang maliligtas? Tingnan yung sagot ni Jesus. Ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Ano ibig sabihin nun? Kung sa tingin mo imposibleng magbago yung katabi mo, magbago yung tatay mo, yung nanay mo, yung pusakal na kapatid mo, na drug addict, drug user, or sabihin na natin na talagang sobrang sama. Tandaan ninyo, ang imposible sa tao, posible sa kahit gaano kasama yung katabi mo na yan. Forgive me for the term. Kahit yung pinakawalang hiya sa magkakapatid. Pwedeng kumilos ang Diyos sa puso niyan. Baguhin ng Diyos ang puso niyang taong yan. Why? Ang imposible sa tao, posible sa Diyos. Tingnan niyo po ito. Mga pictures na to. Isang dating satanista, pero binago ng Diyos. Isang dating transgender, pero binago ng Diyos. Naintindihan niyo ba? So, truly, nothing is impossible to God. Ang sabi sa 2 Korinto 6:2, sapagkat sinabi ng Diyos, dinilig kita sa tamang panahon at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Kaya makinig ka. Makinig kayo, ang sabi ng Panginoon. Ngayon na ang tamang panahon. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. Huwag mo nang ipagpabukas. Baka bukas, huli na. Alam nyo, ito I'm talking to all the sinners here. Lahat na matitigas sa ulo na nandito. Lahat ng mga kilala nyo kung sino kayo. Another chance to repent. Huwag mo yung pasensya ng Diyos na ibinibigay sa iyo. Hindi mo alam, huling chance mo na ngayon. Bukas patay ka na. Wala nakakaalam yan. Sa impyerno, magsisi ka dyan, segundo, araw-araw. Wala ka nang ligtas dyan. Forever and ever, you will be tortured in hell. Sabihin ng iba, pastor, kasama ko ng mga dabartels ko doon. Kasama mo nga, pero hindi kayo pwede mag-usap doon. Lahat kayo tinotorture doon. Paano kayo makakapag-usap doon? Now is the day of salvation. Magsungo ka ng buhay sa Panginoon. Salamat po, Diyos, sa mensahe na binigay mo. That everyone here, oh Lord, will come to know you in a very personal way. I pray, oh God, lahat ng mga backsliders, lahat ng matitigas sa mga puso, lahat ng rebelde na nandito, huwag niyo pong pakawalan hanggat hindi natutunan ang lahat. At kung pagkatapos ng araw yon at katigasan ng ulo, bahala na sa mga taong ito. Kung kinakailangan makulong itong mga taong ito, ikulong po ninyo. Kung doon po sila matututong magbago. Gawin po ninyo lahat para lahat ng mga matitigas ang ulo na narito ngayon, matutong magsuko ng buhay sa iyo. Umiyak, humingi ng tao. Hilahin ko po, Panginoon, lahat ng mga matutuwid na sumunod sa iyong kalooban. Pagpala. I pray, God, that all here, the true believers, oh God, will be able to full blessings, favor upon favor, blessing upon blessing, until we reach heaven, oh God. Salamat po, Panginoon. Patibayin niyo po yung faith ng mga talagang nagsusumikap na sumunod sa inyo at gamitin niyo po kami, Panginoon, upang marami pa kaming maakay patungo sa iyong kaharian. Thank you, God. We praise you. We worship you. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Amen. 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 Praise